Senator Recto. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will just try to be very brief. Many of the issues have been covered already. Ang mahalaga ngayon siguro, mahinto lang muna ito. At later on, mahuli yung mga nagtatanim ng bala. No? Palagay ko, hindi na dapat natin pag-isipan pa kung nangyayari ba talaga to. No? Kagabi lang, meron ng umamin sa telebisyon. Isang nagtatrabaho sa airport. Are you familiar, General Manager? There was a news item last night na nagsasabi na dating empleyado ng airport. Are you familiar with this? No, Your Honor. I just heard the news that he was a former employee of OTS. Correct. And at inaamin na meron talaga. yes, how I wish that. Oo. Yes, Your Honor. How I wish he would come out. If he's afraid, maybe he could apply to the Witness Protection Program. Yes. But until he comes out, then his face is just. Yeah. So ulitin ko lang Number one, ang mahalaga dito, mahinto ito, makulong, mahuli yung mga nagtatanim ng bala kung sakasakali. No? Pangatlo, hindi lang naman yan yung extortion activity, marami pang iba. Marami nagrereklamo sa aming tanggapan. Kaya ako nga final to, September pa lang maraming nababasa tayo sa mga pahayagan, sa social media. 70%, according to this, 70% of all OFWs going to Dubai, kinikikilan sa airport din At marami pang iba. Now, having said that, what can be done para immediately mahinto yan? Secretary, napag-usapan na ba ninyo among yourselves what can be done immediately? Because I heard you earlier say that since we're discussing the 2016 budget, nabanggit ninyo na let's carve out some money for this. Napakatagal pa nun. The budget will be discussed next week. Week after next, January pa implementation nun. And, you know, I looked at all the resources available, let's say to CAAP. CAAP's net profit last year was 2.4 billion. They do have 15.8 billion today in current assets. Kalahati nito cash. Yung MIA, ang net profit last year, 3.5 billion. May intelligence fund pa kayo ng 12 million. Ang current assets ninyo, 12.8 billion. Tapos 90 lang yung CCTV cameras ninyo na hindi pa maliwanag. OTS, may surplus ng 604 million. Meron kayong cash na 814 million. TIESA, meron net profit na 1.4 billion. Meron current assets na 7.5 billion. I-total ko lahat ito. Ang current assets ninyo, 35 billion Saan kinukuha to? Kinukuha to sa travel tax collection, sa toll and terminal fees, na bayad ng mga pasahero, bayad ng OFW. Ang dami-daming pera doon, hindi na kailangan i-carve out. Ano ba naman, kaya nga nanawagan na rin ako, maglagay na doon ng Presidential Help Desk. Why can't we have now an office there? General Manager, ang dami niyong pera Maglagay na tayo ng help desk bukas. Bakit sa Enero? Bakit sa Pebrero? Bakit pag-iisipan pa? Araw-araw nakikita natin sa social media, sa television, yung mga pasahero, binabalot lahat ng gamit nila. Takot na takot sumakay. Takot na takot pumunta sa airport. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung anong gagawin natin. Why don't we immediately put a help desk there? Maglagay tayo ng PAO lawyer doon kaagad. Yan ba pwede na? Pwede, Your Honor. So kailan? Bukas? Kung available po yung PAO, we will put up the desk tomorrow. Sir, kulang kami. 250 items pending pa sa DBM, hindi pa ma-approve. Na-approve nyo yung PAO law, kailangan 1 court, 1 PAO. 3,000 yung ang courts. budget ang pag-usapan natin 3,000 ang courts, tapos 1.5 lang kami. Create ng courts, hindi naman nagdadagdag ng PAO pero palagay ko siguro siguro naman isa, dalawa, kaya po sir yan. Kaya na yan, Kaya di ba? yan. Kaya lang, wag sana maharas yung PAO lawyer doon. Baka sila naman na matamna ng bala. Di bali, abogado naman sila Sir, yung ano pala sir, excuse me sir, some point pwede sir. Kasi kahina pa yung may bitin, yung sinabi ni sir. Madami pong desisyon ng Korte Suprema. Tama, malum prohibitum ang illegal possession.
Pero sinasabi ng korte, essential for conviction ang animus possidendi. Yung sinasabi ni Senator Cayetano. Hindi na po kailangang pag-aralan to ng kahit sinong abogado, kahit law students, alam po ito. Kaya pwede pong immediate ruling po dito ng kinaukulan sa ninyo po, Sir Honrado. Thank you. Dati naman kayo military. Dapat alam po natin ito. Thank you very much. Thank you for that information as well. So maliwanag, pwede tayo maglagay immediately ng help desk. Yes, Your Honor. Okay? Para na rin sa mga reklamo ng iba, hindi lang tanimbala. Halimbawa, may kumikikil na immigration officer. Halimbawa, may pasahero dumating, pinipilit isakay sa ganitong sasakyan na walang resibo, walang metro, walang kung ano-ano. Maraming kalokohan tayong alam sa airport eh. Di ba? So pwede yon. A complaint desk, a help desk. Yes, Your Honor. Immediately.